Tatagalugin ko na lang po para maintindihan ng ating doktor. Bago po tayo magsimula, magkakaroon po tayo ng prayer lead by Marijen Morales Torrente. Ano po? Tayo po tayo lahat para sa ating prayer. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw na ito, i-alay po natin ang ating pag-nilay sa mga kapal. Ngayon ang mga Panginoon, isang magandang umaga po sa inyo at sa aming lahat. Kami po ay nagagalak na tayo ay nandito ngayon at kahit may karamdaman, kayo po ay sumasampalataya. Kaya sa araw na ito, sumasama po kami, nakikiusap, na sana mula ngayon at hanggang sa mga araw ang darating, maging maayos po ang lahat para sa amin, sa aming pamilya, sa aming pamilyanan, at sa lahat po na nandito ngayon. Panginoon, salamat po sa lahat na biyaya. Isang walang hanggang pasasalamat sa inyong buhay, sa bugaling buhay sa aming lahat. Ang lahat ng ito ay inaalay namin sa inyong anak na si Jesus. Amen. Amen po. Ngunyan, igwa po ako sa inyong ipakikilala ang among grupo po na kung saan hindi po ang mga nag-donate para magkaroon kita ng pondo at maipaabot na dito sa atong lugar ang atong medical mission sponsored by our Beautiful Heart Foundation at Dr. Anacleto Melendez. Siya po ang ating founder and president ng Beautiful Heart Foundation. Ayan po, nahiling ka po Nahiling nyo po dyan ang OFW Group of San Miguel Catanduanes. Ngayon po, ining grupong itinatag lamang po nitong Marso 1 lamang. At ang kagandahan po nito ay nakapag-simula na tayo ng mga project. Ang amo pong obheto para uya ay ang tumabang sa itong mga kababanwa uya sa San Miguel. Nahiling nyo po, bako sa ng sulong, bako sa ng distrikto, igwa pa kitang barangay Katipulan, meron pa po tayong barangay Mabato, meron pang barangay Kilikilihan, Pagsangahan. So nahiling nyo po kung tutuusin po, yung oras niya po ay maliit lamang dahil half day lang ito. Dahil sa kagustuhan naming makapaglingkod kami sa atong mga kababanwa, sinort lang namin yung atong oras. Hopefully ay tulungan tayong Panginoon para dito na ma-achieve nato so atong obheto. Ngayon po, nahiling ta ang mga admin kaini ng grupo, which is isa po uya si Manaybet Holdman. Siya po ay asa Amerika ngunyan sa dahilan sa tuyang mga makabagong teknolohiya on the spot, mahiling niya so atong pigagibot ito. So nahiling, nakikita niya po kung ano yung mga ginagawa natin ngayon. At isa po rito, si Nani Tupas, nasa Amerika rin po siya ngayon. Si Nida Tapel, bistado niyo po siguro ito sa mga akong maestra sa rural, sa romansiya, sa among mga
administrator kan grupo. And then Uya Sinilda Soriao saro taga Ilayahon man asa Singapore siya mo niyan. Saro man siya po sa atong mga administrator kayo. And then si Big Tebes po, bisado niyo po yata ito. Taga San Miguel man po ito. Ngunyan asa ibang bansa man siya, pero saro siya sa mga among administrator. And then si Ellen Tatualya po. Elena Tatualya, bisado niyo po yata. Ay nato si Manay Ellen. Manay Ellen. Dumampada. So, stop bigat pabisto ko lamang po sa inyo lahat ano. And then si Gabs Tapel po, bistado niyo po yata. Engineer Gabriel Tapel, taga San Miguel po ini, pero sa Manila singamon yan. Ini po, minsan ba kong OFW? Minsan ba kong OFW po? Tiga pabali ni Uya. Dahil ang purpose po kayto, ipahiling sa atong mga kabataan na kung saan ay maipanalmingan ta sa kinda ang among pigagibo, tanganing masunod na henerasyon. Sila rin po ang gagawa ng aming mga ginagawang ganito. Sana po maging tuwaran po kami para sa kanila. Salamat po. Ngayon po, igwapakitang saro si Engineer Juan Tejada III na asa ibang bansa man po. Kung di po ako nagkakamali, siya ay nasa Middle East. Asa Middle East po, Afghanistan. At isa rin po siya sa mga donors. Kumailin niyo po dyan, adyan sa mga donors ta. And then, at the rest po, at ako po iyon, si Andel Tupas, aking ni Manay Nida. Yan. Oh, ayos na po ano. Actually, ito pong medical mission na to, ginagawa na po namin to sa Laguna noon at 2013 pa. Naisip ko po na inihata-uya sa San Miguel. Kaya ang yan, so among grupo, since iisang among adhikaon na magtumulong sa mga kababanwa ata, sa mga araw sa ato. At inisip ko na idadala ta sa San Miguel ang medical mission. Ngunyan, sa tulong po gabos ng mga OFW, nagkaroon kami ng funds na magkakaroon kami ng donations para makakuha kita ng funds tanganing panggastos ta uya. Maideyata sa San Miguel ang medical mission. Ito na po ngayon, nangyari na. Sa tulong po ng mahal na Diyos, siya po ang may kagustuhan kaini. Ano po? At so okay na po kita duman. Nagustuhan niyo na po sa among grupo na sponsor kaini at ipakikilala ko na po ang ating pinakaming sponsor na kung saan siya po ang may dala ng mga gamot from US. Yan po ang ating sponsor na Beautiful Heart Foundation. Ayan po, nahilin niyo po. At ang ating founder and president na si Dr. Anacoleto Villesa Melendez. Palakpakan tabi kita. So, ayan. Siya po ay nakaikot na sa buong Pilipinas para sa pag-medical mission night natin ito. Hindi lang po dito sa San Miguel, buong Pilipinas na po. Ayan, ibigay ko na po ang microphone kay Dr. Maraming salamat, Nel. Unang-una gusto ko magpasalamat sa Panginoong Diyos na dinala ko dito sa island ng Catanduanes. First time. Ang mga Bicolana at Bicolano ay malapit sa aking puso dahil nung ako'y binata, nagkaroon ako ng isang kasintahan na taga-Bicol. May isang salita akong natatandaan, Babalos. Napakaganda ng mga Bicolana at napakaganda din ng babaeng yun. Nagkataon hindi siguro kami para sa isa't isa, pero nilalapit yata ang aking puso sa Bicol at sa mga Bicolano at Bicolana. Unang-una, napakaganda ng inyong bayan. Ito yung sinusulong ng Beautiful Heart Foundation, yung Green Philippines Movement. Green, ibig sabihin, God reminds everyone to enjoy nature.
Kayo ba ini-enjoy ninyo itong inyong kalikasan dito? O paano ba natin na-enjoy ang kalikasan? Pero paano natin mabibigyan importansya ng ating kalikasan? Anong ating dapat gawin? Alagaan. No? Huwag sirain, huwag abusuhin. Kung pwede, dagdagan pa ng konting mga tanim, mga gulay, mga bulaklak. So dahil yan ang nagbibigay sa atin ng oxygen, no? Libreng oxygen. Kung ating mga bundok ay makakalbo, katulad ng nangyayari sa ibang lugar na napupunta ko, magkakaproblema tayo sa ating kalusugan. Sinusulong ngayon yung sinasabing advocacy sa climate change. Di ba? Na umiinit na ang mundo. So isang paraan para medyo lumamig ay magtanim tayo ng punong kahoy, mga halaman, mga gulay. Huwag po tayong magkalat-kalat ng mga hindi kaaya-aya sa ating paligid. Katulad ng basura, no? Dapat matuto tayong maghiwalay ng mga basura, yung nabubulok, yung pwede pang gamitin ulit. Dito ba ginagawa sa inyong layon yan? Na yung dapat i-recycle at i-reuse. Diba? At sana i-reduce yung mga hindi dapat. So, itong mga kabataan nakikinig, alam nila siguro ito sinasabi ko. Sadali, tanggalin ko yung aking, para makita niyo aking mata. Hindi lang kalusugan ang sinusulong ko, kundi kalikasan. Dahil kung walang magandang kalikasan, magkakaproblema tayo. Tama po ba? No? Ang kapaligiran. So, panatilihin nating malinis ang ating kapaligiran. At ito ang isa sa napansin ko sa island ng Catanduanes, napakalinis na itong paligid. Napakaberde, no? Luntian. At sana itong mga darating na mga henerasyon, mga kabataan, ay tutulakan nila, no? Yung pagngangalaga sa ating kalikasan. Dahil ito ang ating natatanging yaman. Malamang ang iba sa atin ay hindi maswerte katulad ng ating mga kanayon na nasa ibang bansa. Pero napakaswerte din na manatili dito sa inyong lugar, na napaka-presko ng hangin, napakalinis, napakamura siguro ng bilihin dahil yung mga gulay nandyan lang. Tama ba ba? At huwag yung maliliitin yung mga gulay na yan. Sana'y kumain kayo dahil nandyan ang sustansya, nandyan ang mga anti-cancer na natural. At sana kung nagtatanim naman kayo, huwag nyo naman kasobrahan yung mga artificial or mga pesticides, no? Mga fertilizer na nakakasama sa ating lupa. Alam ko dito sa inyong bayan or dito sa isla ng Catanduanes, biyaya, maswerte kayo dahil ang lupa ay napakalusog. Tama po ba? Kanina lang, nakain ko na yung mga halos produkto ng isla. So, yung mga saging, meron pa akong nakitang papaya, so, na napakamamahal at doon sa amin sa lungsod. Hindi lang mahal, baka hinaluan pa ng kung anong mga chemicals. Tama? So yan ay isang dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon na nabibiyayaan kayo dito ng kalikasan, ng malusog na lupa at mababait na tao katulad ni Tertupas at ng mga kasamahan niya. So, bibihira ang mga tao na tuwing nakaalis na sa kanilang layon ay maaalala pa. Bihira yan. Karamihan, pag nakalabas na ibang bansa, hindi na naaalala yung kanilang mga kababayan. Natutuwa naman ako dahil kahit papano sa ginagawa ko sa Beautiful Heart Foundation ay
na-inspire ko, no? Isa ako doon sa mga taong nakarating na sa ibang bansa, pero halos taon-taon, makadalawa, makatatlong beses, bumabalik sa pinakamalayong lugar sa Pilipinas para tumulong. Ang aking asawa ay ipinanganak sa Apari, Cagayan. So, from Apari hanggang Mindanao, di ako'y lumaki sa Mindanao. Itong araw na ito, hindi lang libreng gamutan, hindi lang pagbibigay ng libreng gamot. Ang OFW ng bayan ng San Miguel, Catanduanes, ay meron pang pamimigay na libreng biyaya. Nakikita ko meron mga used clothing, meron feeding program. Wala bang palakpak para sa ating mga kababayan na nagtulong-tulong?
Daanan kayo ng camera, mag-say hi, hello naman kayo. Di ba? At tumiti naman kayo para malaman nila na ang mga Pilipino, kahit may hirap, no? Masasaya, no? Hindi nabibili ng pera ang saya, di ba? Ang totoong kaligayahan. At ang totoong kaligayahan bilang founder ng Beautiful Heart Foundation, nasa magandang puso. Sa magandang puso. Kahit anong ganda pa ng itsura mo, no? Kahit anong gwapo pa katulad sa akin, kung ako'y walang magandang puso, wala rin yan. Di ba? Katulad niyan, magandang lalaki, magandang puso, meron din siya. No? Sana ganun. No? Ganun ang sinusulong ng Beautiful Heart Foundation. Hindi lang kami namimigay ng gamot, nagbibigay ng libreng serbisyo. Gusto namin ipakalat yung magandang puso. No? Dahil sabi ko nga sa isang comment ko sa Facebook, ang lahat ng problema sa Pilipinas, ang kagandahan ng puso lamang ang makakalutas. Tama? Magpapalit-palit pa ng politiko, magpapalit-palit man ng mga leader, kung ang kanilang puso ay hindi maganda, kahirapan pa rin at karukaan ang ating matatanggap. So, ako, maliban sa lahat, no, pinapaganda ko ang aking puso sa araw-araw. At sana ganun din kayo. Pagagandahin ninyo yan. Huwag niyo patitigasin. So, lalo na yung mga di makamove on, yung mga kabataan na nai-inlove. Ako, doon na-inlove ako sa Bicolana at hindi kami nagkatuluyan, nakamove on ako. Pero yung Bicolana, mukhang hindi pa nakamove on. Palagay ko, makikita niya ito sa Facebook. Anyway, no, hindi maganda yung magtatanim tayo ng galit sa ating puso. Kung may mga bagay-bagay na hindi natin nakamit, usapan lang, no? Huwag natin gantihan ng galit. Gantihan natin ang pagmamahal yan. No? Ang pagmamahal, ang ganti sa lahat. Maging masama man yung isang tao, ang ibalik mo pagmamahal. At malalaman mo yung gano'n na maganda pala ang nagtatanim ng pagmamahal. Tama po ba? Kitang-kita naman dito sa inyong lugar na buhay na buhay yung sinasabi, magandang puso. Tama po? Ito lang na napakagandang nasimula ng OFW San Miguel Catanduanes ay tanda ng kanilang pagmamahal sa inyo. No? At sana yung pagmamahal ay masusuklian ng pagmamahal din. Tama? No? So, hindi ko na patagal-tagalin yung aking speech. Meron ko pa tayo pwedeng introduce sa So, magandang umaga po. Bago po sana tayo magsimula, nais ko po munang papuntahin dito sa harapan mismo ninyo ang lahat ng volunteers. Ipapakilala ko po sa inyo, papakita ko po sa inyo, hindi ko na po isa-isahin pa para makita niyo po sila at mapasalamatan. Calling po sa lahat ng volunteers, pumunta po dito sa harapan. I-standby po muna natin. Saglit lang po ito para makapagsimula na po tayo ng ating medical mission. Lahat ng volunteers dito po. Magpapapicture lang po tayo. Yan. Dito iba, dito iba. Dito po lahat ng volunteers. Ayos na po tayo. Ayos na. Ayos na po tayo. Ayos na. Kayo, hindi ba ano man? Oh, sila po. Ayan, sila po lahat. Ito pa ang dalawa naming batang volunteers. Ayan. Ayan, talagang napakabuti po ng Panginoon sa atin.
Okay? Pasalamatan po natin sila. Ayan. Bago po kita masimula, ayan na po, picturean naman po ano. So sila po ang ating mga volunteers na may mga kabutihang puso na wala pong bayad. Handa po silang tumulong sa atin. Okay. So ganito po ang ating magiging simula. Kung nahiling niyo po, kung nakikita niyo po dito sa bandang kaliwa ko, meron po diyang kaunting damit na pwede nating makuha. Kung may gusto po kayo, pwede ko kayong pumila dyan para kumuha. 1 or 2 pieces, pwede po. So pila lamang po kita para maayos ang ating ano. Pagkatapos po dyan, saka po kita pwede maganuya. Ngayon po, once na nakakuha na kayo, balik po kita sa upuan. Tatawagin po ni Doc kung anong kulay ang magsisimulang maglinya-uya. Pero, unahin po muna natin si nanay. Pagkatapos po ni nanay, saka po tatawagin yung bicolor po sa inyo. Meron po yata kayong mga kulay ano. Ayan. So pag tinawag ni Doc ang color niyo po, pwede na magpunuya, maglinyada sa tulong ng ating mga crowding crisis management si Joven. Okay, so Unahin po natin si Lola ay naka-wheelchair. Yung nandito, yung kaso na talagang masama ang pakiramdam, pwede natin unahin din. No? Total na buong umaga naman tayo nandito. Sa tingin ko, konti lang kayo eh. Baka may darating ka, no? So, Wala kayang ano yung sa akin. mas gusto ko sana, no, katulad nung mga pasyente na medyo masyadong bata na hindi natin pwede kanunin masyado o wala tayong masyadong makong informasyon, samahan mo ng magulang kung may bata man. Yung matanda naman na medyo may kahinaan ng pandinig, samahan din ng kamag-anak para magkakaintindihan kasi may kunting tanong-tanong, no? At importante yung kunting tanong na yun para malalaman natin kung ano talaga ang gamot na kailangan. So yun lang po. Dito ka pa sumit. Ano yun? Minsan ginagamit ko yung microphone habang nagtatanong kasi minsan may natututunan din yung mga nakikinig. No? Pangalawa, naririnig din ng aking pasyente yung sinasabi ko. At pangatlo, mababawasan yung pwersa ng aking boses kasi i-reserve ko ito mamayang gabi sa kantahan. Mamaya na siguro. Ng ating pasyente. Ano na pa sa blood pressure? 140, 110. Okay. Ang high blood, huwag mo nating baliwalain dahil pagka sobrang taas, nagkakakomplikasyon yan. Nandiyan yung puputok yung ugat sa ulo, no? May stroke, ang iba nagpa-paralyze, worse, namamatay. Nagpa-comatose, at namamatay. So, may lugar ako napuntahan sa Alawak, Quezon. Ang isang ito, napakaraming mga pasyente na tinamaan ng stroke. No? Si Lola ba, hindi pa na-study. Ang mild stroke na. Ilang taon na ating pasyente? 85. Napansin ko dito, no? Talagang healthy siguro yung environment. Dahil karamihan ng mga matatanda lumalagpas sa average or normal lifespan na 70 years old. So, si Lola is 85. Lampas na sa 70. So, yan ang tanda na kayo ay nasa magandang lugar dahil nakakasimoy kayo ng preskong hangin, nakakakain kayo ng preskong gulay,
No? Yun nga lang, lumalabas yung mga sakit pang matanda katulad ng alta presyon. Anong minimaintain ni Lola na gano'n? Losartan. Oo, ngayong araw na ito nakainom siya. Hindi na nakakainom. Kaya mataas. Tandaan ninyo, no, yung blood pressure, ano sa matatanda, dapat hindi lumalagpas sa 140/90. Oh, si Lola, 140/100. So, lumagpas. No? Ibig sabihin, mataas ang presyon dahil hindi rin nakainom ng gamot. Oh, so ang goal, blood pressure, sa mga matatanda, may edad, hindi dapat lumagpas sa 140/90. Pag tumaas na yan, either kailangan nyo uminom ng gamot, baguhin yung inyong lifestyle, no, mga lalaki na naninigarilyo, itigil ang sigarilyo, no, yung mga matatabang katulad ko, nagbabawas ng timbang, di ba? Kung tumataas ang asukal sa dugo, dapat i-control din. No? Hindi lang gamot ang nakakababa ng blood pressure. No? Kumain kayo ng mga vegetables na napatunayan na nakakababa ng blood pressure. Ano ito? Sayote. So sayote nakakababa ng blood pressure. Kumakain ba si Lola ng sayote? May sayote kaya dito? Ha? Meron din, no? Ang yung sinasabi nila nung araw, garlic. No? Ang pababa rin ng blood pressure, nakakababa rin. No? Pero pag taas na talaga, hindi na natin iasa sa mga pagkain, no? Kailangan din doon para makaiwas na ma-stroke o makupa ng ugat sa utak. No? So ngayon sa Lola, titinan ko, ha? Sabihin ko, kung may sakit siya sa puso, may sakit sa baga, ano nga labas ang reklamo lang niya, blood pressure. Maghanap kumain. Lahat, matatanda. Kaya ang dami namin dinalang vitamina. No? Ang pag-inom ng sampung ganong vitamin, sino yung nag-ipak sa atin kahapon? Para minsan ang paliwanag. Ang mga volunteers. So, minsan ang paliwanag, dulay tsokolate. So, hindi yung pagkakamila, no? Multivitamins. Sa ngayon, ang pamimigay lang natin sa mga matatanda, good for 1 week. Ang pag-inom nito, isang tableta bago matulog. Kung iinumin nyo kasi sa umaga ito, baka medyo aantok-antokin kayo. No? Pero, so, talagang lahat ng lugar na binibigyan ko ng vitamins na ito, tuwang-tuwa, lumalakas daw sila, gumaganda yung tulog, nawawala yung pagod. No? Ginagana ang kumain. Dahil ang laman nito ay dalawang klaseng vitamina. Ayaw ko na sabihin yung dalawang, yung brand kasi hindi naman sila nag-sponsor. Pero pinaghalo dalawang klaseng multivitamins ang laman nito. No? Multivitamins, may minerals. Actually, meron pa ito parang ang paputi ng konti. So, bibigyan natin si Lola agad. No? Yung vitamina, inumin niya. Titignan natin yung sa puso. Mamaya po, parating na yung ating mga nurses. Kung gusto nyo po na magpa-BP, libre po. Ano, para malaman nyo po yung mga blood pressures ng sarili natin. So, hintayin lang po natin sila. Grabe ini. Magandang balita, si Lola ay wala ang diferensya sa puso. No? Pakinggan natin yung baga. Tignan mo, 85, maganda rin ang
pasok ng hangin. Kasi siguro hindi talaga ito nanigarilyo si Lola at hindi rin siguro nanigarilyo yung asawa. No? Hindi kesyo ang babae ay hindi na nanigarilyo, yung mga anak ay hindi na nanigarilyo, ay magiging malusog yung kanyang baga. Hindi magiging malusog ang kanyang baga, lalong-lalo na kung meron siyang tatay na naninigarilyo, kapatid na naninigarilyo, ang tawag natin dyan, second-hand smoker. No? So, pwede kaya natin i-campaign dito sa inyong nayon na yung mga naninigarilyo ay tumigil na. Pwede ba natin yan i-campaign? No? Dahil kung hindi natin ititigil ang paninigarilyo, yan ang simula ng sakit sa ugat, hypertension, at worse, cancer sa baga. No? Siguro naman may narinig na kayong merong cancer sa baga. Halos walang lunas, lalo na kung huli na bago na. So si Lola, maliban pa sa vitamina na iinumin, bibigyan natin ng gamot sa kanyang high blood. Robert, yung ating gamot. Tinimorundes natin kahapon na na-expose doon para sa high blood. Yung volunteers po natin na nag-repack kahapon sa high blood na mga gamot, pumunta po rito sa harapan. Yung ating mga volunteers na nag-repack, di ba na-orient na kayo kung para saan yung mga ni-repack ninyo? Pwede ba nyo ipakita yung para sa hypertension? Yung lalo na yung sumulat or Kung kayo mahihiya, hindi po dapat ikahiya ito. Oo. Ang punto natin dito na ang mga gamot dapat ding matutunan ng ordinaryong tao. No? So, sila mismo kahapon habang nagre-repack yung mga gamot, na-familiarize sila. No? Na-familiarize sila. Actually, dinala na namin yung good for 3 days na medical mission. Pero mamaya, inilipat namin ito sa ibang lugar. May 2 pang araw. No? Yung may Verapamil kahapon. Verapamil. Yan, yung Verapamil mo na unahin natin. No? So, bibigyan din natin si Lola ng Verapamil 120 milligrams. No? Ang kagandahan nito, isa lang muna bubuksan natin, no? Ang kagandahan nito, maliban sa pinapababa yung blood pressure, pati yung kanyang puso pinapatibay. So, bibigyan din natin siya ng, dahil hindi naman ganun kataas, no? 140 over 100. Ito 120 milligrams, pwede na siyang kalahati. No? So, kalahati tuwing umaga. So, dahil ito yung 10, meron na siyang gamot for 20 days, kalahati na, plus yung vitamina. Okay? Meron pang tanong, wala siyang nireklamo sa sigura, wala siya nireklamo sa pag-ihi. Wala? Naka-diaper na. Oo, naka-diaper na. So, napapalitan naman ng diaper of time. Ito nakakatawa sa tao, no? Pag ikaw'y bagong panganak, naka-diaper. Pag ikaw'y pauwi na, naka-diaper din. Pero ang sikreto nito, alagaan talaga natin yung ating matatanda, lalo na yung ating magulang, lolo at lola. Dahil balang araw, tayo ay tatandaan. Tatandaan. Pero nila kung maaga ka mamatay. Pero karamihan, sabi nila kung ano yung alaga mo sa matanda, pag ikaw'y matanda, yun din ating kasi talaga matatanda. So, nanay mo siya. Biyanan. Wow, biyanan pa. Karamihan, hindi nakakasundo yung biyanan. Siguro mabait si Lola, mabait itong daughter-in-law. Pakinggan natin yung boses niya. Pangalan. Para makita sa ating pangalan. O tayong
Kaya tayo lang, magkanayon naman tayo dito. Gawin natin masaya itong ating gagawin. Napapaiyak siya sa tuwa. Walang mawawala sa inyo kung kayo yung palaging nakangiti. Tama? Ha? Huwag kayong magsimangot. Sabayan ninyo yung araw na nakangiti. At healthy yan. O, tinan mo si Mami, nakangiti kahit nagataas ang presyon. Ha? At maniwala kayo sa akin, pag nakangiti kayo, mas relax yung mga muscles ninyo sa mukha. Palaging tandaan yan, ha? Walang mawawala kung nakangiti. Ay, No? check tayo. Lalo na kung sinasabahin niyo. Mamaya. Hello? Hi? Good morning? No? See? So, marami natututunan yung ating kanayon, no? Ha? Pampabata, no? Lalo bumabata yung isang tao kung nakangiti. No? Huwag nating pasanin yung bigat ng mundo na nakikita sa ating mukha. O bigat minsan ang problema, pero dapat tawanan lang. Di ba? Kasi kung siseryosohin ninyo, ang puso ninyo ang mahihirapan. No? So, ngitian, magdasal, ipaubaya sa Diyos yung mga suliranin. No? Huwag din yung dalahin. At kayo din mahihirapan, yung puso niyo rin ang mahihirapan. Tama po ba? Ha? Tama. Okay, next na po, no? Next patient na. Ano. Yung gusto pong magpa-BP habang di pa tinatawag yung mga number ninyo. Tabi dyan. Pwede po dito. Tabi dyan, Temil. Para malaman niyo po yung mga BP ninyo, pwede na po dito. Magpila lamang po kita. Paki-assist yung mga tao itong mapapila dyan. Yan. Pila na lamang po kita, Uya. Maling malaman ito sa BP niya. Nabili ko po. Tapos may galing sa... Pwede man ang pagpila. Next patient, pang yung pula kanina. Yung pula po kanina. Next patient po, number 4. Ay, po, sa'yo kasi na Ang problema ko. Po kayo po. Interpret kasi mataas ang presyon siguro. Gaano kataas? Oh, yan o, Mataas nga yun. Anong minimigay ninyo yung gamot? Wala pa rin, mula-mula. Wala kayong ininom. Okay, bigyan natin siya ng Verapamil. Ayan. So, uminom na kayo kaagad ngayon, ha? Mataas yung 160. Ano pang problema? Epekto ng sa mataas na presyon niyan. Epekto ng pati paghinga. Ha? Masakit yung mga kasukasuan, meron tayong naproxen, bigyan na rin para sa ngalay-ngalay. At vitamins na rin, vitamin B complex. Okay. So yung para sa presyon, inumin na agad para di na tumaas. Ito naman sa vitamin B complex, sa gabi ito inumin, ano? Kung ngayon kung masakit din ang katawan, pwede na rin uminom ngayon. Basta't may laman yung tiyan. Isipin palagi pag umiinom kayo ng gamot, huwag kayong uminom ng hindi sabay sa pagkain. No? At sisigurain kayo. So, high blood talaga yan. Ilang taon kayo? 63. Wala pa naman siguro kayo sintomas ng katarata, no? Pero usually, pag sinabi, umitinit ang paningin sa high blood yan. Yung high blood yan, hindi sa mata. Ha? So, nakainom na kayo, itong iba, inom ninyo. Itong para sa kirot, sasakit sa mga kasukasuan, kung sasakit lang, inumin ninyo. Inom na yan. Tuwing umaga yan, once a day. Yung para sa high blood, tuwing umaga, once a day. Okay, sige, para marinig ko yung boses. Snap. Okay na? Oo. So, yung sa pain, ito na, meron na siya.
So wala ba tayong sound muna? Kakanta, sasayaw? Ha? Ito, meron na isi-set up. Nandiyan na, ayan na pala eh. Ha? No? At marami akong singer. Mamaya, mapakita ko yung aking, i-connect natin yung ating mga video kagabi para may mapanood si, ano ba yung aking bag? Pwede mo i-connect siguro yung aking. Kaya sila pa, after this. Kaya ano. May papakita dahil lang po. May papakita kami ng mga video para hindi kayo mainip, no, habang tawag dito. Habang nag-aantay, maaga pa naman 8:15, marami na tayo natin na, di ba na halos, no? Konti lang ito. Ito po kami na ba? Para dito ay meron na Okay na siya. Sarang, iyak. Hindi na lang. Uyang agi. Axel, hindi ka naman sumunod. Ay, lang. Ayaw ako. Nihiya. Okay lang, i-study mo na lang. T-shirt. Ikot daw ko. Ito na po. Ayan na po, nagdating na natin yung mga nurse. Palabot ka na? Ano nang iya? Di ka mang kabakal? Ang kabakal, sa patili. Ang raon. Hindi talagang mama. Ang baka ka yan? Ang baka yan? Nakakulog ng buto-buto. Kung ano, bago mainom yun, baka yun. Ano? Bago po magsimula ang ating sa nurses station, gusto ko lamang po sa inyong ipakilala ang leader ng ating nurse. Sino? Si Maricel Capirara po. Ito po ang aking contacts. Bukod na po sa Kia, si Ma'am Edith Tablati po. Tihada. At si Carl. Kaibahan mi man si Carl Tapia, si Jeff Bernal, saka si Ton Cabirao. Puro kami taga-IBMC ng mga taga San Miguel man. Kuya kami para magtuwang sa Gabon.
Usually, tinatrack ko lang. So, number, ano na yung card niyo? Number 5. Anong problema? Alam mo, i-collect na lang ninyo ito para katatapos na isa pa rin na nagkalat dito. I-collect na lang ninyo ito. Number 5. Anong problema ho na? High blood din. Anong gamot na minimili? Amlodipine. Okay. Ibig sabihin, yung bando ninyo nagkaka-infeksyon? Okay. So, meron tayo kahapon yung levofloxacin. Sino naglipak kahapon? Levofloxacin para sa urinary tract infection. Para sa UTI, levofloxacin, para browning siya na maliliit. Yan. So, from urinary tract infection. Bibigyan din natin siya ng Verapamil para sa high blood. Verapamil para sa high blood. So, ito yung para sa high blood ninyo. Nagpa-BP na ba kayo? O, dumaan na. Nandiyan yung taga-BP natin. No? Dumaan na kayo sa pagpa-BP. Para kung mataas, yun na agad kayo na para sa high blood. Ay, ito yung para sa infection nyo sa bato. Diba? Ayun nga, yung ating naproxen. Ni Sigmura daw. Ano binibigay sa Sigmura? Famotidine. Wala tayong gamot sa prostate. Para lang sa infection. Bilihin nyo na lang yung para sa prostate. So ito yung para sa rheuma, yung blue. Ito naman yung para sa Sigmura. Mapaliwalag nila ulit sa inyo para hindi kayo magkawal. Doon, paikutin natin doon. Check it para madoble ang paliwanag. Ano ho kayo? Para mabilis tayo dito. Number 6. Number 3. Ulit na number 3. Anong problema na? Arthritis. Meron tayong gamot dyan sa arthritis. No? Yung ating naproxen. Sumisikip yung bigtit. Akit siya. Sakit sa puso. Ano iniinom niya sa sakit sa puso? Oh, okay. Okay. Meron tayong papalit dito. Sa high blood? Okay. Ang papalit natin, no? Para sa high blood, Verapamil. Kailangan nyo din ng vitamin B complex. Kailangan din sa rheuma, no? Sakit din sa rheuma kayo, o naproxen. Okay. Awal masakan sa ngayon, laki pa ng paliwanag. Take it, wala sa problema sa gamot. At sinasabi ko naman dito, ang BP na lang sila. Kasi nag-try na kayo, alam sila kahapon, walang ulitin natin. Anyway, ako naman nagsasabi ng gamot. So, ibibigay, dodoblihin niyo yung paliwanag. So, meron kayong gamot para sa high blood, sa inyong rheuma, at vitamin B complex. Ang bibili nyo na lang dito, itong isa. Wala kayo dito. Lupin root here. Tuwing umaga, pagmataas ang blood pressure once a day. Unahin talaga yan. So napag-ibig kayo na yun, normal pa no, kainin pa kasi kayo. Bukas yan ang inumin nyo. Para makatipid kayo, hindi na kayo bibili. Okay, so iulit ang paliwanag sa inyo. Okay?
Number 6 na tayo, no? Na, kasubo na ako tangha, sandali. Ano masarap ito? Yan po ang produkto ng sulong. Wala ito, root trap. Number 7. Navy blue. Navy blue. Pangduwang batch. Pangduwang batch. Bicolor, paano po siya? Red. Yung ating dalawang cameraman, paikutan naman ang tuwa doon sa nagbibigay ng damit. O sabi mo, nahihilo, naribong, pero dahil maning high blood. Dizziness lang po ito, Doc. Anong blood pressure niya? 160-80. High blood dito, 160, kaya nahihilo. So, bibigyan natin ng... Ano bibigyan natin? Verapamil. Ang galing na ng ating mga barefoot doctors. Verapamil. Kailangan ba natin bigyan ng vitamins? Ayan, kompleto na po yan. Ikaw na pong instruction. Multivitamin, ay daw bago magtulog. So, ayos na po. Ngayon, tanong natin baka may symptoms ng ulcer. Kasi may gamutin tayo sa ulcer dyan. Meron. Pamuti din. Ang galing na natin. One tablet sa sarong. Yun. Sa ulcer. Kaso-kaso at joint pains. Wala? Puto-puto. Meron din tayo yan. Ito, ano pa din ito? Once a day lang. May laman ng tiyan. Pakitanong kung may history ng urinary tract infection. Kasi minsan paulit-ulit ang UTI. Lalo sa mga babae, very common ang urinary tract infection. Marami din tayo. Wala, tayo pa. Okay. So, that should be it. Ilang gamot. Pinapaulit pa rin namin dito para hindi magkamali. Vaccine sa mga sukulong sa kasukasuan, sa rumbeses, sa sarulayaw. So, dito po na yung ating volunteers. Pakilala natin ulit. Okay, dito. Ito yung mga kumanta kahapon. Hali kayo. Nakikita kayo dito. Hali kayo. Pangalan ulit. Kakunto na. Na-edit na natin kahapon. Hello po, si Sarah Pansa. Okay. Ikaw ba yung ka-Jewett ko? Sino? Halika. Halika, iya. Dito ka. Pakilala ka ulit. Ibig sabihin, Hello po, ako po si Sarah Dende. Ito yung ka-Jewett ko na. Ano yung kinanta natin kahapon? Bakit ngayon ka lang? Ngayon ka lang. Okay. Next. Ito ang kapatid ng ating cameraman yata. Hindi ka dito iya. Pakilala ulit. Okay. Hello po, ako si Angela Ligosa. Okay. Kumanta ka rin ba kahapon? Di pa. Kumanta. Nag-duet sa brother, no? Okay, next. Yung masunod po dito. Alay, pakilala ulit. Ito yung mga nag-volunteer para mag-repack kahapon. Hello po, good morning. I'm Arlene Sitilacnas. Okay, and last? Meron pa bang last dyan? Ito iha, yung nag-repack kahapon. Para makita ulit kayo na present kayo. Yung kahapon na tumulong nag-repack ng mga gamot. Grace Amil Tupas po. Okay. Meron pa ba yung kahapon na tumulong? Ikaw, Iho, nag-repack ka rin, di ba? Dito, para makita. Katuwa yung inyong kababayan na nasa abroad. Pangakilala ulit. Hi, I'm Chabento Panaman ni Bravo. Ito yung mga tumulong kahapon. Ngayon, ma'am, kumusta yung ating